This is me, the one and only Christopher. Christopher sa umaga, Dua Lipa sa gabi. Kidding aside, tawagan niyo na lang akong Chuchay. Isa akong makeup artist and stylist. Dati akong taga Laguna, pero dahil gusto kong mag-aral at manirahan sa Manila, ay nagsikap ako para makapag-rent at mapag-aral ang sarili ko. Hindi ko na kasi kaya magstay pa sa amin kasi ang tatay ko mahilig sa sugal at mabilis magalit. Madalas ako ang napag-iinitan dahil na rin ang nag-iisa niyang anak na lalaki ay pusong babae. Si mama naman lagi akong sinasaktan bukod sa ayaw niyang magkaanak ng bading, sinasaktan niya rin ako kapag wala akong maibigay na pera sa kanya. Parang dalaga kasi si mama. Sila ate at ang bunso naman namin, sobrang spoiled. At kaya naman para akong nobody sa bahay namin. Ang alam talaga ng family ko na pupunta ako sa Manila para sa kanila. Para mas lalo ko pang masuportahan ang mga pangailangan nila. Though may part naman na totoong financially nasusuportahan ko pa rin sila, pero gusto ko na rin kasing makawala mula sa kanila. Gusto ko magkaroon ng magandang buhay. At gusto ko rin na mas makilala pa ang sarili ko. In fairness naman, nauto ko sila. Nung una, hesitant pa sila kasi paano na raw sila. At baka naman daw lumandi lang ako sa Maynila. Kaya naman nilambing ko sila at sinabi kong para sa ikagaganda ng mga buhay namin ang pag-alis ko. Tapos ilang araw lang ang lumipas, sobrang excited na silang umalis ako sa bahay. Totoo na gusto kong magkaroon ng magandang buhay at gusto ko rin na makilala ang sarili ko pero hindi ko alam kung papaano. Pero nung panahon na hindi ko makita ang essence ng buhay ko, dumating ang dalawang importante sa buhay ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi pa tungkol sa akin, kundi sa aking dalawang pinakamamahal na best friend, sina Tristan at Albert. Naging kaibigan ko sila dahil madalas kaming magkaklase sa mga minor subjects ng college kami. At that time, irregular student ako. Akala ko hihinto na ako kasi nakakatamad mag-aral. Naisip ko na mas pipiliin ko pang rumakit kaysa sa mag-aral. Pero dahil sa kanila, natagpuan ko ang pag-asa sa buhay. At may saysay pala ang buhay ko. Dahil sa kanila, ginanahan ako mag-aral at natutunan ko sa kanila na ang sarap-sarap mangarap. Almost 11 years na kami magkaibigan. At 8 years naman silang nagmamahalan. Hindi lang bilang magkaibigan, pero bilang magkaibigan. Magjowa si Tristan at si Albert. Sinikreto namin ang relasyon nila. Hindi dahil sa hindi sila proud, pero dahil gusto namin na protektahan ang peaceful relationship nila. Bukod sa may mga family members sila Tristan at Albert na ayaw sa mga katulad namin, grabe rin kasi ang discrimination ng mga colleagues nila Tristan at Albert sa pinagtatrabahuhan nila. Lalo na sa company nila Albert na may boss na namamahiya at mababa ang tingin sa mga bakla at trans women. Siyempre marami pang insidente pero ayaw ko nang isa-isahin pa sa sobrang dami. Ewan ko ba, kahit anong petsa na may discrimination pa rin sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa panahon na yon, balak na nila mag-resign sa trabaho nila at mag-start na lang ng business with me. At isang araw, napagdesisyonan ng isa sa kanila na wala namang saysay pa na itago ang relasyon nila. Bilang hindi naman nabago ang relasyon kung saan dalawang lalaki ang nagmamahalan. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong 2018. Sister! This is me, the one and only! Hurry, sissy, I'm hungry na. Teka, sis! Taray, sis. Mukha ka naligo today. Mwah! Diba sis, di mo kinaya. Ganda ka today, no? Ano bang meron, sis, at naisip mong maligo today? Gaga, araw-araw ako naliligo, hindi lang halata.
Sister, maya-maya nandito na si Albert, susunduin tayo. Punta raw tayo sa restaurant, yung Emily na hindi ma-pronounce yung menu. Kung doon na natin siya kitain. Ay, sis! May Dear MOR pa, Zay! Walang kakain hanggat hindi pa tapos ang Dear MOR. Nahook ako doon sa story nitong si Rafi. Alam mo, sis, mag-send kaya kayo ni Albert ng story sa Dear MOR. Tapos, dapat kasama ko sa story as maganda, sexy, at mahilig na bestie nyo. Ganong atake. Naku, Chuch, may draft na nga ginawa si Albert. Kapag natapos, sisend namin. Dapat lang. Para kayo mga deboto ng Dear MOR sa sobrang tagal nyo nang pinapakinggan yan eh. Nahawan nyo na nga lang ako. Baby Tristan? Ay, si Albert, sis! Teka, buksan ko lang yung pinto, Lagi na lang akong third wheel, sana all baby. Pero at least ako amoy baby. Huwag ng baby, sis. Sira! Missy Love? Ang higpit ng yakap mo. 1 week na naman tayo hindi nakita. Aba syempre, 1 week is 1 week. Matagal na rin yun, no? So Chay, finally, almost 2 months na tayo hindi nagkikita. Nagtatampo na ako kasi lately kayo na lang ni Tristan yung nagkakasama eh. Baka mamaya kayong dalawa pala magkatuluyan, ha? Nako, Albert, huwag ka mag-alala. Di ko papatulan niya si Tristan. Di kami talo. Gaga ka talaga. Love, ano palang plano natin? Tara na ba o later na? Di pa kasi tapos tong Dear MOR eh. Ay, oo, sige lang. Patapusin lang muna natin tong episode na to tapos diretso na tayo sa restaurant. Nagugutom na ako eh. Mga adik sa Dear MOR talaga mga to. Punta lang akong restroom, ha? You can order if you want na. Go lang, love. Sis, kinakabahan ako. Naku, ako rin. Ang hirap i-pronounce sa mga menu nila. Mag-milkshake na lang kaya ako. Hindi dahil sa menu, Chuch. Kinakabahan ako dahil ipapakilala na ako ni Albert kay Tita Lotlot. Oh my gosh! Ilang taon na tayong kaklase ni Albert at madalas tayong nasa bahay nila. Tapos, ngayon ka pala makikilala ng mama niya? Sira, I mean ipapakilala na ako as jowa ni Albert. Di mo kaya. Ganda! Hala, sister! Isa kang pinagpala. Ikaw ang pinakamagandang baklang palaban sa balat ng lupa. I'm so happy for you! Naku, thank you, Chuch. Pero sis, kinakabahan talaga ako. Iniisip ko pa lang, naninikip na yung dibdib ko. Baka may sikipra mo, Tristan. Gaga? Di naman ako nagbabra. Seryoso kasi. Alam mo naman na pinaglisa sa ng loob si Tita Lotlot. Natatakot ako sa maging reaction niya. Bestie, imbes na mabother ka sa reaction niya, iisipin mo muna ang well-being mo. Kamusta na ba pakiramdam mo? Let me know kung napipilitan ka lang ha. Kung di ka pa ready na ipakilala niya as his boyfriend, tiyuhin na lang kaya. Sira, ninong na lang. Kidding aside, kamusta ka na ba talaga? Bestie, gusto ko naman mag-out na kami sa lahat kasi nakakapagod rin naman magpanggap na straight. Sadyang takot lang ako. Takot ako na baka lahat bigla magbago. Baka mag-iba na yung nakasanayan namin ni Albert. Tsaka natatakot din ako na mag-iba yung trato ng tao kay Albert. Kasi diba, yung mga nakikilala natin, kapag nag-out, hindi na pinapansin ng mga kaibigan o kaya kina-cut off ng mga family members nila. Grabe rin yung discrimination sa workplace. Kaya kahit obvious naman na malambot ako, dinay-dinay ako ganyan. Alam mo, bestie, mas natatakot ako kapag parati ka na lang ganitong nag-a-adjust at iniisip yung kapakanan ng ibang tao kesa sa sarili mo. Natatakot ako kasi mas lalo lang nagpo-prolong ang paghihirap mo. It's time naman na mag-focus ka sa ikasasaya at ikapapanatag ng puso't isip mo. Yung tipong malaya ka lang, wapakal sa sinasabi ng mga tao. Basta for me as long as ready ka na ipakilala ka ni Albert, support ako. Pero kung tingin mo hindi pa handa ang puso mo, papaka-villain muna ako. Grabe sister, ibang words of wisdom mo ngayon Sa Google yan Charot lang. Thank you, Chuch. Iwan ko ba ba't ang drama ko today? Valid naman ang nararamdaman mo, bestie. Ilabas mo lang ang dapat mong ilabas, kesa naman itago mo. Basta, wag lang mabaho Pero puwera biro, very ekis ang magkim-kim. Delikado yun sa heart mo. So, Tristan, anong ganap ko as your sidekick? Kaya mo ba ako sinama here? Bukod sa bihira na tayo mabuong tatlo, Chuchay,
Pwede mo ba akong samahan at hintayin this Friday kila Albert? Gusto ko lang maging at ease after ng dinner namin with Tita Lotlot. Kasi pag nandun ka, may karamay ako if ever na hindi magandang outcome. Matitiis ba kita, sis? Love kita. Sige, wait song kita pero dapat may pumilti ka, ha? Baka kasi kaka-wait ko sa'yo, magkita ako rin bulto ko. Sama mo na rin ng cake. Ikaw talaga. Thank you, Chuchay. Ay, ayun na si Albert. Grabe, ngayon na lang ulit tayo na kompleto, no? Sobrang busy na kasi natin sa work. At least naman kayong dalawa, madalas na nagkikita kahit papano. Ako ngayon lang ulit ako nakakapunta kila Tristan para makikain. Charot! Chuchay, ikaw magsabi ka sa amin kapag may problema ka. Baka lahat na naman ng sahod mo napupunta sa pamilya mo. Ilang beses ba namin sasabihin sa'yo na kailangan mo ring unahin yung sarili mo? Oy, huwag niyo akong paiyakin. Malamukap ko ngayon. Ikaw talaga, Chuch. Kung sa amin ka muna tumira, for sure matutuwa sila Mama Bear at Papa Bear. Para yung imbis na pang rent mo, itatabin mo na lang para may panggastos ka. Sister. Huwag nang pasaway. Halata sa mukha mo na pasan mo na naman yung daigdig. Opo, inay. Mga itsusera. Nanay at tatay lang ang peg niyo today. Pero bago pa ako umiyak, maiba nga tayo. Albert, balita ko ipapakilala mo na si Tristan kay Tita Lotlot. Kilala mo naman ng mama mo. Protektahan mo si Tristan, ha? Kapag nakita kong umiyak ang bestie ko, kakalbuhin ko ang kilay ng mama mo. No, hindi mo na ako kailangan balaan pa. Mahal na mahal ko si Tristan. At di ako papayag na may masabing masama si mama. I'll make sure na magiging okay ang lahat. Anyway, hindi pa pala kayo mo-order eh. Order na tayo. Miss, a menu please. Grabe, sobrang nakakabusog. Ano, did you enjoy the food, love? Yes, love. Thank you sa treat, Thank you, Bert. Yummers talaga pag libre. Maiba lang, alam mo Albert, naalala ko dati na ikaw ang kakambal ng mama mo noon. Sobrang seryoso at maldito mo before. Kaya sobrang unusual ng grupo nating tatlo. But simula nung naging mas close kay ni Tristan at naging magjowa, nagbago ka at mas lumiwanag ang aurahan mo. Nagbayad ka na ng Meralco, no? Iba talaga ang kamandag ng representative ng Sampaloc, Manila? Ganun talaga siguro sis kapag maganda, no? Iba rin kasi talaga yung aruga at pagmamahal ni Tristan. Walang katulad. So true. And give credit din sa sarili mo, ha. Ikaw din naman. Grabe yung pagmamahal mo kay Tristan. Nakikita ko kung paano mo pahalagahan at protektahan ng relasyon nyo. Naalala mo yung lakas sa mong hinarap sila Mama Bear at Papa Bear at pinakilala yung sarili mo na boyfriend ni Tristan. Kahit nung una ayaw ni Papa Bear kasi natakot siya na baka lokohin mo lang si Tristan. Kaya naman nanligaw ka. Tapos pinakita mo sa kanila na maganda yung intention mo at kung gaano ka kaseryoso sa anak nila. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan, yun na ospital siya kailangan operahan si Mama Bear dahil sa sakit niya sa bato. Tapos nasundan pa after maskam si Papa ng isang pyramid scheme na heat stroke naman siya. Hindi ko na alam magagawin kaya bigla na lang ako nakipag-break kay Albert. Pero itong si Albert, hindi ako iniwan. Wala siyang sinabi na makipaghiwalay ako pero palagi siyang nandyan para tulungan ako maglako ng panindang ulam. At that time, wala pa kaming pwesto noon. Kahit pabebe pa ako na hindi ko kailangan ng tulong niya, tinutulungan niya pa rin ako at palaging pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. At syempre ikaw din, Chuchay, hindi mo ako pinabayaan. Ikaw kaya yung tagabantay kina Mama Bear at Papa Bear. Ganda mo sa part na yun, Tristan. Naku, Chusera, masama pa nga ako. Pero grabe kasi yung effort si Albert ng mga panahon na yun. Hanggang ngayon pa rin naman. Papunta na nga sa pambansang bayani ang atake. After ba naman ang shift niya sa trabaho, kahit late na dumidiretso sa bahay niyo para mag-prepare ng mga ingredients para kinabukasan sa pagluluto ng ulam. Pero buti talaga mga beses nagkabalikan kayo. Alam mo, buti na lang talaga, Chuchay. Pero nagkabalikan kami nang hindi namin alam na nagkabalikan na pala kami. Parang back to normal lang yung lahat. Nakalimutan ko nga na umabot pala kami sa ganung pace. Anyway, tama na yung abot sa akin. Si Tristan din naman grabe efforts and patience sa akin kahit na maging ako, sinusukuan ko na yung sarili ko. Naalala nyo nung college tayo? Lagi ba naman akong pinagluluto at nagpe-prepare siya ng packed lunch na parang pambaon sa field trip? Alam nyo, ang laki rin ng nag-gain weight ko dahil sa mga panahon na yun. Pero naging highlight din sa journey ng relationship namin,
is when I diagnosed with bipolar disorder years ago. Pero grabe ang patience sa akin ni Tristan na kahit sarili ko at si Mama, sinukuan na ako. Pero si Tristan sobrang understanding at malumanay na kinakausap ako. Never akong tinalikuran o nagalit man sa akin. Minsan kahit na naiiyak na lang ako bigla at tinataboy yung mga tao sa buhay ko, he still embraced me and gave me an endless comfort. Love, natural lang naman yun at responsibilidad ko naman gawin yun dahil mahal kita. Ayan ha, ilan pa lang yun sa mga napagdaanan nyo. Pero sa dami nyo ng obstacles na na-conquer sisiw na lang yung mga itsuserang frog na mga homophobes at bashers. Deadmahin na natin yung mga pakailamerang tao na walang alam gawin kundi mangutya at mangialam ng buhay ng iba. Tama si Chuchay, Tristan. Kasi di ba from beginning pa lang kahit na sinasabi ko sa'yo na okay lang naman sa akin na malaman ng iba, ayaw mo pa rin kasi may part sa'yo na takot ka sa sasabihin ng iba. Sorry na ho. Kayo naman parang si Mama at Papa Bear eh. Tama naman kayo, alam ko naman yun. Pero hindi ko talaga maiwasan na mag-isip tsaka nakakahiyamang aminin pero siguro nga I'm asking for other people's validation. Malaking bagay yun sa akin kasi alam niyo naman diba, lumaki ako na laging binubuli keso sa itsura ko, sa pagiging malamya ko raw, kalalaki kong tao, kung ano-ano pa man. Kaya ganito ako. Gusto ko lang naman ma-appreciate ako ng mga tao at sana mapasaya ko sila, ganun. Sister, paano ka? Pakiba natin sa kanila. Nako, sa susunod na tong usapan na to, Tom Jones na kaya ako. Hindi man halata pero nung panahon na yun na din, ang isa sa pinakamahirap na chapter ng buhay ko. Pinatuloy ko kasi sa apartment ko yung ate ko ng ilang buwan. Ang sabi niya kasi sa akin, maghahanap siya ng trabaho dito sa Manila. Pero lumipas na ang ilang buwan, naging freeloader lang siya sa apartment ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nilimas ng kapatid ko at ng nanay ko ang mga importanteng gamit ko sa bahay. Pati yung cash na inipon ko. Nakakaloka, 'di ba? Sa totoo lang, blanco ang isip ko that time. Hindi ko alam kung magagalit ako or what. Siguro kasi tanggap ko na gano'n na sila. Kahit na nung nasa Laguna pa lang ako, kapag may bago akong gamit, gusto rin nila mama at ng mga kapatid ko na meron din sila. Mabuti na lang at may maliit na shop ako at may konting naipon sa bangko. Sa maliit kong shop muna ako tumuloy. Buti na lang may kahoy na sofa na pwede akong umiga. Since then, hindi ko nakinibo ang pamilya ko. Masama na kung masama pero siguro time na rin para ako naman muna. Nung araw na kumain kaming tatlo as usual kahit wala akong salitang masambit, dama na agad nila Tristan na may problema ako. At nag-offer sila ng tulong sa akin. Kaya after ng ilang linggo, lumipat din ako sa bahay nila Tristan. Actually, matagal na talaga akong sinasabihan nila Tristan at ng family niya na doon na lang ako sa kanila. Sa pagkakaibigan namin ni Tristan ay naging pangalawang magulang ko ang parents niya. At mas naramdaman ko pa sa kanila ang pagmamahal at aruga ng isang magulang kesa sa biological family ko. Cool, loving, and supportive ang parents ni Tristan. Sobrang salungat sa family ko at kay Tita Lotlot na mama naman ni Albert. Broken family kasi sila Albert pero kung ako ang papipiliin, mas gusto ko ang papa ni Albert. Mabait kasi ang papa ni Albert kesa sa mama niyang pinaglihi sa dinosaur. Good morning, madlang people! Good morning, sister. Nakatulog ka ba na maayos? Oo, sis. Thank you, Tristan ha. Pasensya na tumagtag pa ako sa alalahanin mo. Ay hala siya. Magtigilan ng pasensya ta alalahanin. Para na tayo magkapatid kaya natural lang to, no? That's what friends are for. Love you talaga, sis. Love you too. Super duper alam mo yan. Hi, Tristan. Alam ko maganda ako pero baka mamaya straight ka na pala at bet mo ang mga babaitang itsura ha. Hoy, kilabutan ka naman. Katiri ka naman.
Mga anak, tara! Kain na! Mama Bear! Si Tristan straight na! Straight na ba, Ding? Kayo talaga. Kinabahan ako doon. Kala ko talaga straight na anak ko. Nakatulog ka ba na maayos, Chuch? Ikaw pareho kayo nitong si Tristan. Ibig na magsabi, iniinda lang ang problema sa buhay. Next time, magsabi ka. Nandito lang naman kami palagi. Thank you, Mama Bear! The best ka talaga! Wala yun. Tara na, andito na si Albert. Kumain na tayo. Liligpitin lang po namin ni Chuch yung kwarto. Sunod po kami. Kumain ka na madami, anak, ha? Yes po, Mama Bear. Hindi ikaw. Si Albert. Ikaw din, Chuchay, ha? Hala siya, kayo na talagang dalawang pumalit sa trono ko bilang anak ni Mama Bear. Tristan, anak. Iwasan mo mga unhealthy foods, anak, ha? Kumain ka ng masustansyang pagkain na good for the heart. Speaking, yung mga gamot mo para sa puso, ha? Huwag mong kakalimutan. Alam kong nasa tamang tao ang heart mo. Pero alagaan mo pa rin ang puso mo, ha? Sabihin mo lang sa akin, anak, kapag pinaiyak ka ni Albert, isasabit ko siya sa puno ng nyog. Tulungan pa kita, Papa Bear! Nako, kayo talaga, pinagtutulungan niyo si Albert. Papa Bear, sigurado ako na hindi nyo po ako isasabit sa puno ng nyog dahil hindi ko po papaiyakin ang anak nyo. Siguraduhin mo lang, anak, ha? Mahal na mahal namin yan. Makita lang namin yung malungkot, nalulungkot din kami ng sobra. Alagaan mo ang anak namin, ha? Ako pa po ba, Papa Bear? Alagaan at mamahalin ko po si Tristan kagaya po ng pagmamahal niyo po sa kanya. So gusto mo na rin ba maging tatay ni Tristan? Maloko ka talaga, Papa Bear. Feeling ko, sa'yo pinaglihi si Chuchay. Maiba nga. Ilang taon na nga ulit kayo ni Tristan? Mag 8 years na po, Mama Bear. Bakit ngayon mo palang ipapakilala anak namin sa mama mong pinaglihi sa dinosaur? Di ba, Papa Bear? Dinosaur talaga si Tita Lottie, the Echeserang Froggy. Uy, Papa Bear, Chuchay, ano kayo talaga? Matagal ko na po talaga gustong sabihin pero kasi po madalas na ini-ignore po ako or di kaya iniiba niyo po yung topic. Like kinukulit niyo po ako na kesyo ligawan ko raw po yung kaibigan namin ni Tristan na si Abigail. Yung anak ng ninong nonoy mo. Mabait yung bata na yun, ha? Maganda pa. Ako po, Mama Bear. Anak ka ni Lord, nak. Mabait ka at 3 beses kang kumakain sa isang araw. Si Mama Bear talaga binubuli yung love ko. Basta para sa akin, si Tristan ang pinaka-precious at magandang nilalang sa buong mundo. Tama na muna lambingan. Lalamig na ang pagkain, to. Kain na tayo. Grabe, sobra ako nabusog. Sarap talaga magluto ni Papa. Hoy! Ako yung nagsaing. Mama Bear, napakasarap po ng sinain nyo. The best among the rest. Napakabulero. Ang dali-dali lang magsaing, eh. Che! Mama Bear, ako na po maghugas ng pinggan. Wag na, kami na rito. Para walang away. Ako na lang. Mama Bear, Papa Bear, kora na kayo. Magbubukas pa po kayo ng tindahan. Kayo naman, Tristan, bahala na kayo. Malaki na kaya kayo. Salamat, nak. Punta ka lang sa tindahan kapag nagugutom ka, Chuch, ha? Alis na kami. Ingat po. Ingat, Papa Bear, ha? Mama Bear, tawagan niyo po ako pag need niyo po ng tulong. Ay, wait lang, si Mama tumatawag. Go lang, tulungan ko lang si Chuchay sa kusina. Hello, Ma? Nasaan ka? Nakila Tristan po. Umuwi ka nang ha? Bakit ka naman nandyan sa bahay ng baklang yan? Umuwi ka na. Huwag mong hintayin magalit ako, ha? Ang init na naman ang ulo ni Mama. Tristan, Chuchay, uwi na ako Pakisabi kila Papa Bear, salamat sa brunch. Next time na lang tayo mag-hangout kasi pinapauwi na ako ni Mami. Aba bakit naman? Laging ganyan si Lottie. Kapag nalalaman niyang nandito ka o kasama mo ako, bigla ka na lang pinapauwi or kesyo masama yung pakiramdam niya pero hindi naman pala. Mag-aartista pa si tita? Ang arty. Sige na, love, uwi ka na. No worries, magkikita naman tayo bukas eh. Sorry love, pero see you bukas sa bahay Chuchay, sumama ka na rin kung wala kang work bukas Bye love. Mwah!
Hi ma, bakit naman sobrang high blood ka ngayon? Ganda-ganda ng umaga eh. Ayaw kong madinig kung ano man yung susunod mong sasabihin. Basta ang akin, yun na nga yung problema. Simula nang naging magkaibigan kayong tatlo, hindi ka na nagka-girlfriend pa. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Eh yung mga kaibigan ko, naku po, lalo na mga kapatid at pinsan mo. Ma, alam mo nakakaumay na tong pag-uusap na to. Wala nang bago sa mga pinagsasabi mo. Paki ko ba sa kanila? Eh kapag po ba may problema tayo, natutulungan o kino-comfort ba nila tayo? O di ba hindi? Puro chismisan lang naman po yung mga yun eh. So why bother? Kung ikaw, walang pake, pues ako meron. Marunong ka po palang mayama ha? Wow! Nagsalita ang nanay kong pinagpalit si Papa pero iniwan din siya ng lalaki niya. O ano po ma? Wala kang masabi? Kasi di ba mas nakakahiya po yun, di ba? Takot kang mapahiya pero ikaw naman pala tong totoong nakakahiya. Nakakahiya ka ma! Nakakahiya ka! Wala kang modo. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Ako ang nagluwal sa'yo. Sa pamamahay pa rin kita tumutuloy. Ang kapal ng mukha mo. Eto? Eto ba yung pinagmamalaki mong mga gamit na binili mo? O ayan, isaksak mo sa baga mo. Mayabang ka lang kasi may pera ka lang. Pero tandaan mo, nandito ka sa mundong to dahil sa akin. Lahat ng mga ginagawa at sinasabi ko sa'yo para lang sa kapakanan mo. Diyan ka magaling. Magaling kang sumagot pero nagmana ka sa ama mong walang kwenta. O eto, isaksak mo pa sa baga mo ang pinagmamalaki mo. Wala akong anak na pumapatol sa kapwa lalaki. Nakakadiri ka! Ma, tama na. Ma, please, stop! Hindi, Albert. Ginusto mo to, di ba? Di ba? Tama naman ako, di ba? Ngayon, ha? Nagigets mo na? Ma, can you please stop acting like a kid? Nakakarindi ka na. Pagod na ako. Lagi mo na lang pong sinasabi na nanay kita pero sure po ba kayo na nagpapakain na kayo sa akin? What are you talking about? After all the things na ginawa ko para sa'yo, anong ibig mong sabihin? Na kung nagpakain na ba ako sa'yo? Dahil ayaw kitang pumatol sa lalaki. Ngayon, sinasabi mo yan dahil sa lecheng rason na yon? Ngayon tinatapon mo lahat ng sacrifices ko para sa'yo? Sa tingin mo po ba dahil lang doon? Bakit ma? Sa panahon ba na kailangan ko ng isang ina na makakaunawa at mag-aalaga sa akin nung nahihirapan ako sa kondisyon ko? Nasaan ka? Eh ma, nasaan ka pala nung mga panahon nang nilalagnat ako? O pag inaasma ako? Di ba matinitingnan mo lang ako? Lagi mo sinasabi na arte lang yan. O di kaya lagi mo lang inuutos sa iba. Saan ka nga ng mga panahon na yon? Di ba sa lalaki mo? O di kaya sa mga kaibigan mo? Ma, sorry. Nagpakananay ka nga talaga sa akin. Nakikita mo lang naman ako kapag may kailangan ka sa akin eh. Na-appreciate mo lang ako kapag may gusto ka at nabibigay ko. Pero kapag may gusto at kailangan ako sa'yo bilang isang ina, nasan ka? Simula ngayon dapat alam ko na kung saan ka pupunta. Itigil mo na rin yung pakikipagkaibigan kina Chuchay at Tristan. Dahil sa kanila, nakukonfuse ka sa mga ginagawa mo eh. Why don't you try to date yung mga pinakilala sa'yo ng tito at tita mo? Anak, let's start all over again. I'll help you na maging maayos ang life choices mo. Anak, dapat sabihin mo muna sa akin Ma, kapag... stop! Anak mo lang ako at hindi mo ako pagmamayari. Saan ka pupunta? Bumalik ka, Albert! Hindi pa tayo tapos! Nagulat ako nang pumunta sa shop ko si Albert at kinwento niya ang naging sagutan nila ni Tita Lotlot. At habang kinukwento niya nga ang mga nangyari, nagdadabog siya kaya naman nasira yung blower ko. Nakakaloka. Kidding aside, that time, shinare niya rin sa akin yung mga susunod niyang plano. Gaya na lang na kapag napakilala na niya si Tristan as his lover, magpapaalam siya kina Tita Lotlot
Mama Bear at Papa Bear na bumukod na sila. Nakaipon na rin daw siya para makasama kami nila Papa Bear at Mama Bear sa travels nila ni Tristan. Balak niya rin kasing bisitahin sa US ang papa niyang si Tito Migs together with Tristan. Ang isa sa unang nakaalam ng relationship nila Albert at Tristan, bukod sa akin, ay si Tito Migs. Dahil nakita silang magka-holding hands sa isang boutique. Nang makita ni Albert ang papa niya, bigla siyang umiyak. Akala niya that time na pahihiyain siya o magagalit sa kanya ang papa niya. Pero salungat at mas maganda pa ang nangyari. Hindi niya ina-expect na magiging sobrang supportive ni Tito Migs. Kaso 4th year college pa kami nung nangyari yon. At after ilang months, pumunta ulit sa US si Tito Migs para alagaan ang mga magulang niya. As their best friend, nilook forward ko ang mga plano ni Albert at ni Tristan. Siyempre excited din ako sa araw na hindi na mag-overthink si Tristan. Alam ko na araw-araw iniisip ni Tristan kung ano magiging reaksyon ni Tita Lotlot at kung ano ang gagawin niya kapag tutol sa kanila si Tita. Kaya noon pa man, araw-araw talagang nagdarasal ako at pinagdadasal na, Lord, kahit di na po ako, basta maging masaya lang si Albert at Tristan. Sisi, handa ka na bang ma-meet si Lottie? Handang-handa na! Good. Kahit sa garahe na lang muna ako para kapag pinagmalditahan ka ni Tita Lotlot at akala niya ikaw lang pumunta rito, susugod ako to rescue my BFF. Sure ka? Puso mo Ikalma mo, bestie yan. Ako, kapag ikaw inatake sa puso, ewan ko na lang ano magagawa ko. Basta nandito lang ako at nandun naman sa loob si Albert, hindi kanya mababayaan. Thank you, sis. Oh, Chuchay, Tristan, tara, pasok sa loob. Dito lang ako, Albert. Ha? Bakit naman? Tsaka bakit? Bakit pala ang dami mong dala tapos di ka papasok sa loob? Ireriban ko kasi si Ate Bebang. Kaya naman pala. Akala ko para to the rescue ka, yung pala may hidden agenda. Ikaw talaga? Ganon talaga, sissy. Kalad ka rin akong friend with a twist to hustle. Ikaw naman good luck. Nandito lang naman ako sa garahe. Love, tara na, pasok na tayo. Pasok ka na lang, Chuchay, pag gusto mo Oh, buka mo na, love. Ano ba gusto mo, juice or coffee? Kahit water lang muna. Nasaan pala si tita? Nasa room lang niya. Alam mo naman si mama, parang dalaga. Sobrang tagal mag-ayos, parang lagi nga attend ang kasal eh. Tristan, what are you doing here? Albert, akala ko ba I'm going to meet your girlfriend? Ma, mupo ka muna. All right, tell me. Why are you here, Tristan? Ma, si Tristan po. Yes, I know. Matagal ko na siyang kilala. And so? Mama, yung tinutukoy ko po ng ilang beses, yung almost 8 years ko na pong boyfriend. Ma. Albert, anak! Pati ba naman in person, typo ka pa rin? So who's the lucky girl? Where is she? And bakit nga nandito si Tristan? Mama, si Tristan po. Anong si Tristan? Anong pinagsasasabi mo? Mama, Tristan is my boyfriend. Almost 8 years na po kami. I always trying to tell you about this pero lagi niyo pong ini-ignore yung mga sinasabi ko. Because it's full of nonsense. Prank ba to? Ngayon pa lang, itigil niyo na tong biro na to hanggat mapapatawad ko pa kayo. Albert, stop this joke. Hindi na ako natutuwa, ha? Tita? Tristan, please. Can you please go? Hihintayin namin ang girlfriend ng anak ko. Can you please stop being so in denial, Ma? Tristan is the love of my life. Siya po ang boyfriend ko, period. No! 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 Baliw ka na ba, Albert? Bawiin mo nga yung sinabi mo. Hanggat may natitira pa akong pasensya. Binaliwala ko na nga yung pagtatalo natin kahapon. Tapos ngayon may ganitong eksena?
Tita, nagmamahalan po kami ni Albert. It can't be, Tristan. Naimpluwensyahan mo lang ang anak ko kaya naman nalilito siya. Mama, for almost 8 years, lagi ko sinusubukan na sabihin sa'yo pero dinideflect mo lang lahat ng mga sinasabi ko. Kailan mo po ba matatanggap na lalaki ang gusto ko at si Tristan ang mahal ko? Shut up, Albert! Alam mo, Tristan, una pa lang kitang nakilala, ayaw na kita. Kasi natatakot ako na mahawa si Albert sa kabadingan mo. Ni-welcome kita sa pamamahay ko at natutunan kong ituring kang parang anak. Pero ito yung igaganti nyo? Ma, kung nakaya niyo po siyang ituring na anak as my best friend, for sure na you can still treat him the same way as my lover. Ma, please stop being in denial. Lahat po sinusunod ko sa inyo, remember? Kayo po palagi nagde-decide sa buhay ko, but this time, please, ibigay mo na po sa akin to, please. Please, Mama. Hindi. Ayoko. Matapos kitang palakihin as a perfect son at maginoong lalaki, sa kapwa lalaki lang ang bagsak mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin, anak? Ma, please. Ito na naman ba tayo? Hindi ko to matatanggap, Albert. Bakit kailangan pang humantong tayo sa ganito? Anak, gusto mo ba akong pagtawanan ng mga kaibigan ko? Inggit na inggit pa naman sila sa akin. Kasi may anak akong katulad mo. Pero lalaki ang gusto ko. Ma, please. Alam ko pa mahirap tanggapin pero matagal na po kitang inanda. Matagal ko na pong pilit na gusto pong linawin sa inyo yung gusto ko. Lalo na po yung relationship ko pong ito. To the man that I want to spend the rest of my life with. alam mo naman palang mahirap tanggapin. Pero bakit pinagpipilitan mo sa akin? Nahihibang ka na yata, Albert. Sige, subukan mong sabihin yan sa iba. Tignan lang natin kung hindi ka pagtawanan. Sure thing, Ma. I'll do that. Total, doon din naman yung pupunta lahat eh. I'll introduce Tristan sa lahat ng... Oh, come on, Albert. Give me a break. Sa tingin mo matutuwa sila para sa inyo? Akala mo ba magpapaparty sila sa'yo dahil nag-out ka? Hindi ganun ang mundong ginagalawan mo. Baka nga madiri pa sa'yo yung mga tao eh. Who cares sa mga sasabihin ng iba? I do. Hindi lang naman ikaw ang haharap sa mga tao. Hindi lang kayo ang pagtatawanan. Ako rin. Nag-iisip ka ba? Go, Albert! Subukan mo lang na ipagkalat ang kalokohan yung yan. Hindi kita mapapatawad at wala ka ng karapatang tawagin pa akong mama. Wala akong pinalaking anak na matigas ang ulo. At higit sa lahat, hindi kita pinalaki para mapunta sa lalaki. Unbelievable. Pero when you cheated kay Papa, hindi ka naiya sa akin? Lalo na't I was bullied because of what you did. Ikaw lang ba umarap sa mga tao? Ikaw lang po ba ang pinagtatawanan ng mga kamag-anak natin? Mas nakakahiya ka ma, di ba? Pero kinahiya ba kita? Eh paano ba yan? I guess it's time na para umalis ako sa pamamahay na to. Total wala ka naman pinalaking anak na nagmahal lang naman ng lalaki. Lakas ng loob mong takutin ako ah. Ganyan ba ang nagagawa ng pagmamahal mong yan? You're willing to leave me para lang kay Tristan. Pinulag ka lang ng letseng pag-ibig mong yan. Eh ikaw ma, binulag ka ng pagiging judgmental hypocrite mo. Binulag ka ng mga bagay na gusto mo without even thinking na mas malala pa yung mga nagawa mo. Never mo nga ako kinamusta eh. And just like what you did to Papa, you hurt me. So, that's why you're threatening me na aalis ka na? Para makaganti ka? Ma, hindi. Yun talaga yung naisip mo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan what I'm trying to point out? Mama, I'm sick and tired of your games. Can you just let us be? Di ba dapat kayo po yung unang makakaintindi at makakatanggap sa akin kasi alam niyo yung pakiramdam na husgahan? Albert, anak, please don't go and let's talk about this one more time. Please excuse me. I'll just use the bathroom. Tita, Albert, kanina pa nakadungaw sa bintana si Chuchay. Papasukin mo na siya para makakain. Hello po, tita. Thanks for inviting me po. Bestie, okay ka lang ba?
Ha? Oo naman. Tita, tungkol po kanina, I'm sorry. Kumain lang kayo ng madami. Marami pang pagkain sa kitchen, ha? Kumuha na lang kayo pag kulang. Ma, ito na naman po ba tayo? Pwede bang patapusin mo muna magsalita si Tristan? Albert, di ba sabi ko kanina, let's talk about this matter next time. Masyado nang mabigat ang mga binitawan natin para sa isa't isa. Pagod na rin akong makipagtalo sa'yo. I'm sorry po talaga, tita. Hindi po namin intensyon na masaktan po kayo sa relasyon po namin. Bakit ka nagsusorry na parang nakagawa tayo ng krimen? Ma, please. All you need to do is to I accept. remember when you told me na gusto mong maging ama. Paano ka magiging ama kung lalaki naman ang gusto mong partner? We can adapt naman in the future. Di ba, love? Yes? Oh, yes. Love. Paano kapag hinanap ng bata ang mama niya? Hindi niyo ba naisip na pwede siyang mabuli ng mga taong nakapaligid sa kanya? Hindi niyo man lang naisip na kawawa ang bata? Ma, we can teach our children and show him na pwedeng maging isang pamilya ang katulad namin. That's ideal, anak. Realistically speaking, sa tingin mo magiging masaya ang anak niyo? Hatid ko na kayo, love. Huwag na. Kaya naman namin ni Chuchay. Di ba, bestie? Sure kayo ah. Sorry nga pala kanina. Nakita niyo pa kami nag-aaway tapos mas naging awkward pa dahil sa mga sinasabi ni Mama. Hindi naman siya mali, Albert. Ha? Anong sabi mo? Albert, ikaw talaga may naririnig ka na hindi namin naririnig. Bye, love. Alis na kami ha, babush! Salamat sa food! Bestie, go. Ilabas mo na yan. Huwag mong kimkimin. Halatang-halata na sa mukha mo. Nung gabi na yon, gusto ko nang itakas pa uwi si Tristan kasi ayoko nang marinig pa niya ang mga susunod pang sasabihin ni Tita Lotlot. Pero hindi ko nagawa dahil alam ko na gusto talagang makausap ni Tristan si Tita Lotlot. Kaso nabigo ang best friend ko. Kumalma man si Tita Lotlot pero dama ko pa rin ang galit niya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan kung saan nanggagaling yung galit niyang yun. Ang sakit sa puso na wala akong magawa kundi makinig lang ng makinig. Hindi ko nagawang magbiro kasi maging ako nasasaktan para sa best friend ko. And after that dinner, kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong hindi masaya si Tristan. Alam kong nasasaktan siya. Lalo na ang puso niya. Not only metaphorically, but also physically. May sakit si Tristan. Kaya kung pwede ko lang talagang akuin ang lungkot at sakit na nararamdaman ng best friend ko, matagal ko nang ginawa. Pagka-uwi namin that day, nagkaroon ng episode si Tristan. Nagpatong-patong na ang nararamdaman niya kaya naman nag-react na ang puso niya at sinugod namin siya sa ospital. Mabuti na lang hindi worst case scenario nangyari. At after 10 days, nakarecover din siya kahit papaano. Days after that night, nag-share si Tristan ng mga bagay na hindi ko pa nalalaman. Marami pala siyang natatanggap na hate messages sa online accounts. Bukod sa stress siya kay Tita Lotlot, stress din siya sa iba pang mga tao. Naging okay man si Tristan pero feeling ko ang useless kong kaibigan. Dahil wala akong nagawa para maprotektahan ang kaibigan ko. Nung gabi na sinugod namin sa ospital si Tristan, sinabi niya kay Papa Bear na wag nang ipaalam kay Albert ang nangyari. Mabuti na lang din at busy si Albert sa mga company events nila sa Singapore at Malaysia. Siguro napaisip kayo na bakit naman kailangang itago kay Albert, alam naman ni Albert ang sakit ni Tristan. Si Tristan kasi pakiramdam niya na burden lang siya sa tuwing nagkakasakit siya o pag may hindi magandang nangyayari sa kanya. Grabe rin kasi mag-alala si Albert. Tumitigil ang mundo ni Albert at nakafocus lang siya completely kay Tristan. To the point na napapabayaan na niya ang trabaho niya.
Habang nasa ibang bansa naman si Albert during that time, kinuwento niya sa akin yung mga napag-usapan nila eventually ni Tita Lotlot. Masaya niyang kinuwento sa akin na naging maluwag na raw si Tita Lotlot sa kanya. Pumayag pa nga daw si Tita Lotlot na magbakasyon sila Albert at Tristan for 2 weeks sa Japan. To be honest, iba ang nararamdaman ko. Pero sana mali ako. Sana mali ang naiisip ko na nagpapanggap lang si Tita Lotlot. But for me, halata naman kasi dahil may kailangan si Tita Lotlot kay Albert. Pero based sa kwento ni Albert, may nirereto pa si tita na babae sa kanya pero hindi lang niya pinapansin. Sa pagkakaalala ko rin, nagbanta before si Albert na hindi na niya bibigyan si Tita Lotlot ng allowance kapag nagwala pa ulit siya. Kaya siguro doon na rin natutong promeno si Tita Lotlot. Hindi na siya ganun kastrikto kay Albert. Nangingialam, pero pigil na. Ma, gusto mo raw ako makausap? Yes, Nak. Dito ka. Ba't ka ba nakatayo lang dyan? Ay, sorry ma. Mahaba po ba yung pag-uusapan natin? Sasamahan ko po kasi si Tristan sa check-up niya. Ganun ba? Well, next week na yung birthday ko and I want sana ng simple lunch lang with people who are close to me, like Abigail and your ninong. Oh yes ma, sakto. I think it's been 5 months na since the last time nakasama natin si Tito Nonoy. Ang tagal ko na ring di nakikita ang ex mo. Ano ma? Well, I mean, ang childhood friend mong si Abigail. Abigail is such a sweetheart. I miss her. Anyway ma, I'll invite Tristan and his parents ha. Total close naman yung families natin before pang naging kami ni Tristan. And sakto, college friends po kayo nila Papa Bear at Tito Nonoy. What? What do you mean what ma? I mean, as I mentioned, mga taong close sa akin. Akala ko po ba anak din yung turing mo kay Tristan? At tanggap mo na kami. Ay, wala naman akong sinabing tanggap ko na kayo. Ano kasi, na-miss ko sila ninong mo. Kaya mas gusto ko lang na kahit tayo-tayo na lang. At saka natatakot akong malaman ng ninong mo na may boyfriend ka. Kasi baka kung anong isipin niya, nag-aalala lang din ako sa'yo anak. See. Pero ma, mabait po yung si Ninong and for sure matutuwa po yun. Huwag po kayo mag-alala. Basta ma, kasama po sila Papa Bear at Mama Bear ha? Okay anak, kung saan ka masaya. So, ayun na nga. Next week na yung birthday ko. Papuntahin mo ng 2 p.m. sina Tristan at yung parents niya. Ma, bakit hindi na lang 12? Matang late na. Kasi si Abigail ang out sa work niya that day, 1 p.m. Susunduin siya ng papa niya Babiyahe pa sila ng almost 1 hour. Para sabay-sabay lang din sila ni Tristan. Ano, what do you think? Alright ma. Well, I have to go na ha? Mwah. O ingat ka anak ha? Regards to Tristan. Mami, Daddy, tagal ko na pong sinasabi, hanggat maaari, iwasan niya ang ma-stress at mapagod. Napapadalas ang cardiac episodes niya Kaya nga, Dok itong anak ko po, madalas maglihim. Kinikimkim lahat ng mga nararamdaman. Hindi nagsasabi kahit sabihan namin na nandito lang naman kami para makinig o kung kailangan niya kami. Laging sinasabi okay lang siya tapos maya-maya susumpungin. Ay naku pasaway. Kaya Tristan, please, magsabi ka kala Mama Bear at Papa Bear mo lalo na kapag may nararamdaman kang masakit. Huwag mo hintayin mas lumala pa. But to be honest, I advise pa rin talaga na to prolong your stay here para mamonitor ka namin. Dok, ang dami-dami pong gastusin At saka okay naman po ako ngayon Kaya nga kami naghahanap buhay ng papa mo Huwag ka na pasaway anak ha. Tristan, Mr. and Miss Balagtas, here's the prescription po. Also, be consistent ha. Huwag kalimutan yung mga bilin saka yung mga medication na kailangan mong inumin. Iwasan ang dapat iwasan, huwag gawin ng bawal, okay? Ayan si Doc na nagsabi. Yes po, Doc. Opo, Papa Bear.
Tapos na? Bakit ang bilis? Anong oras pa lang Yes, love. Parang mabilis. Kakatapos lang ng appointment ko kay Doc ha. Sobrang late mo nang dumating. Okay ka lang ba? Ha? Akala ko 11 a.m. pa yung check-up mo eh. Love, 10 a.m. po. Ikaw talaga? Ay hala, wala man lang ako dun para malaman ang kondisyon mo ngayon. Anyway, kumusta? Okay ka lang ba? Oo naman. Tsaka huwag kang OA. Check up lang naman yung ginawa sa akin. Tristan, syempre mag-aalala ako kung kumusta na yung status mo ngayon. Tandaan mo, hindi biro ang sakit mo. Obstructive coronary artery disease ang pinag-uusapan natin dito. So, kumusta ka nga? Same old. Pero I feel better naman unlike before. Are you sure? Pero ano nga ba sinabi ng doktor? Please next time na lang natin pag-usapan. Napagod kasi ako sa araw na to eh. Okay, sige. Mama Bear? Papa Bear? Paalala ko lang po na next Saturday po birthday ni Tita Lotlot po. 2 p.m. daw po sabi po ni Albert. Ay, oo nga pala. Mama Bear, gusto mo bang hiramin yung dress ko na may slit? Dapat mas kabog si Mama Bear kaysa kay birthday girl. Ikaw talaga, Chuch. Maiba nga. Tristan, bakit mo pinauwi agad si Albert? Oo nga, bestie. Kawawa naman yung isa kong bestie na ang ikli ng airtime sa ospital. Tsaka, bakit mo tinatago yung medications mo? Alam naman niya na may sakit ka. Mama Bear, Chuch, ayoko po kasi nag-aalala sa akin ng mga taong mahal ko. Feeling ko burden po ako. Bestie naman. Mas lalo kami mag-aalala sa'yo dahil the more mong kinikim-kim yan, the more na lumalala at nagiging sunod-sunod mga episodes mo. Mama Bear, Papa Bear, Chuch, natatakot ako. Natatakot ako sa araw na hindi na ako magising. Na hindi ko na kayo makakausap at mayayakap. Mama, Papa, sorry. Sorry kasi nahihirapan na po kayong i-manage yung karinderya tsaka yung ukaya natin tapos nadagdag pa ako. I'm sorry po kasi nakakadagdag po, hirap pa po ako sa inyo. I'm sorry po kasi wala po ako natutulong sa inyo. Hala siya. Bakit ka nagsosorry? Tungkulin namin ng papa mo na tulungan ka sa mga bagay na kailangan mo. Anak, makita ka lang naming masaya at maayos ang kalusugan para na kaming milyonaryo sa sobrang saya. Ano ka ba? Anong konti? Tumutulong ka nga palagi sa bahay kahit na busy ka rin sa trabaho mo. Tsaka nung nagkasakit kami ng papa mo, ikaw nga palaging umaako sa responsibilidad namin. Kaya nga hiyang-hiya kami ng papa mo sa'yo eh. Anak, mahal na mahal ka namin. Lagi mong tatandaan yan. Sa panahon na pakiramdam mong hindi ka tanggap ng maraming tao, lingon ka lang sa amin. Nandito lang kami palagi na nakaantabay lang kung kailan kailangan mo ng mahigpit na yakap. I love you, Mama and Papa Bear. Sorry, pabigat po akong bakla. Shh! Hindi ka pabigat. Kaya please, simula ngayon, pag may nararamdaman kang hindi maganda, magsabi ka lang. No secrets na. Sakit. Ha? Teka, tatawag na ba ako ng ambulansya? Hindi, Chuch. Sakit lang kasi kahit ilang beses ko pong i-reach out yung mama ni Albert, hindi niya talaga ako gusto. Ano? Akala ko ba tanggap niya ang relasyon niyo? Simula po na ipakilala ko ni Albert as his boyfriend, kinausap ko po lagi si Tita Lotlot para maging okay at close sana kami pero kaya lang daw po niya pinalabas na okay sa kanya yung relationship namin para hindi po magalit sa kanya si Albert. Sakit po kasi tama yung mga sinabi ni Tita Lotlot. Dinumihan ko lang yung pangalan ng anak niya. Bumaba yung tingin sa kanya ng mga tao. Tapos nabanggit niya na paano raw po siya magkakaapoy, wala naman po ako matres. Mama, Papa, kung love is unconditional, bakit po may limit sa mga katulad ko? Mahal na mahal ko naman po si Albert, pero bakit po kailangan ganito kasakit? anak, kung masakit, hanggang kailan ka kakapit sa pag-ibig na nasasaktan ka lang? Kung pwede naman na ngayon pa lang bumitaw ka na. Hanggang sa tanggap na po ng iba,
Hanggang sa araw na malayo na po kaming sumaya. Kung ganun, hindi ba parang ang unfair naman sa'yo at kay Albert nun? Kasi kung tutuusin, pwede naman kayong magmahal kahit wala ang opinyon ng iba. Bakit mo pahihintayin ang araw na yun kung araw-araw uubusin ka lang sa kahihintay? Pwede ka rin maging malaya kasi hindi ka naman nakakulong. Siguro anak, panahon naman para isipin mong bagay na ikasasaya mo at hindi ng ibang tao. Tama si Papa Bear, Tristan. At saka, paano kung matagal pa yung hinihintay mo? Eh di sayang naman yung mga pagkakataon na imbis na masaya ka, ginugol mo lang sa kanila. Magmahal ka hanggang gusto mo. Maging masaya ka hanggang kaya mo. Masakit. Yon ang natatanging salita na naisip ko kung tatanungin ako kung papaano ko i-describe ang araw na yon. Para bang sa bawat luha ni Tristan, may kirot sa puso ko. Sa bawat salita na sinasabi niya, natudurog ako. Kahit naman kasi sabihin ko sa kanya na wag na niyang intindihin yung mga sinasabi ng iba at mag-focus siya sa ikasasaya niya, alam ko naman gagawin pa rin niya mag-isip sa mga sinasabi ng iba. Kaya nadudurog ako kasi alam ko na wala akong magawa sa nararamdaman niya. Ang magagawa ko lang as his best friend ay pasayahin siya. Makinig at manatili sa tabi niya. Ilang araw ang lumipas at birthday na ni Tita Lotlot. Nagtataka nga ako kasi sobrang aga ako pinapapunta sa bahay ni Albert. Humingi kasi si Albert sa akin ng favor na ako raw mag-ayos kay Tita Lotlot. Ang sabi, 2 p.m. ang start. Pero ang text sa akin ni Tita dapat 9 a.m. sharp nasa bahay na nila ako. Ewan ko ba naman sa trip niya. Pero sinakyan na lang namin para kay Albert at para na rin kay Tristan. Kung ako lang talaga ang masusunod ay sasabihin ko kay Tristan na wag na. Gawa na lang tayo ng sarili nating birthday party. Pero hindi Alam ko na nilook forward ni Tristan ang araw na yon. Dahil para sa kanya, hudyat na yon na tanggap na siya ni Tita Lotlot. Sa totoo lang, ang araw na yon ang gusto naming kaligtaan. Kasi sobra kaming nag-aalala para kay Tristan. At tama nga kami. Dahil ang araw na yun pala, ang araw na ayoko nang balikan. Hello po, Tita Lotlot. This is me, the one and only. Pinapasok na po ako ni Bebang. Saan niyo po ba gusto ngayong saan? Sa sala or dito na po sa kwarto niyo po? Diba I told you 9 a.m. sharp? Anong oras na Lagi ka bang ganito to your clients? Anyway, sa sala na lang kasi mas malaki ang mirror doon. Tita, 9:05 pa lang naman po. Naku tita, umaga-umaga angry bird ka. Dapat good vibes lang para nakaka-fresh ang umagang kay ganda. Nagdala rin po pala ako ng mga outfits na you can choose from para hindi po basic ang outfit you today. That's nice. O siya, mag-set up ka na para maayusan mo na ako agad. Okay po tita. Perfect! Ang ganda-ganda mo na tita. You just came back to the young and beautiful you. Taray! Wow, Chuchay! I commend you. Ang galing-galing mo. And I love this outfit that you prepared, huh? Nakakabagit sa atake, di ba tita? Really? Do I look young? Yes naman tita. Mukha ka na pong 2 years old. Charot! Ewan ko sa'yo. Anyway, I'll just leave you here muna, ha? I'll just check kung okay na lang yung mga food sa dining table. Push tita, dito lang ni. Chuchay, bakit ang aga mo rito nung oras pa naman yung lunch celebration? Naku te, si Mother Earth mo pinapunta ko ng maaga dito. Sumunod na lang ako para di magalit sa akin. Bakit kaya? Nasaan ba si Mama? Ayan kanina pa kaya palakad-lakad si tita. Tumulong ka muna doon at susunod ako. Ligpitin ko na itong mga gamit ko. Tsaka, rinig ko naman kayo here kapag medyo ng kagandahan ko. Bebang, kunin mo na agad yung pasta sa kusina. Ano ba yan? Ang init ng ulo ng birthday girl? Kasi si Bebang,
Hindi niya ginagawa ng maayos yung trabaho niya. Ay, wait lang ma, ang aga pa eh. Mag-11 AM pa lang. Bakit nagpe-prepare na agad? I thought Happy birthday, tita! Here's my gift po. I hope you like it. Nakakahiya naman, nag-abala ka pa, Abigail. Kumusta ang biyahe niyo? Mabilis lang po yung biyahe namin, tita. Buti nga po, wala po akong pasok ngayong araw. That's good to know. Grabe, sobra kang gumanda, iha. Salamat po, tita. Lot, happy birthday! Mwah. Kumusta ka na, Albert? Mano po, okay naman po ako. Kayo po, kumusta po? Mabuti naman din. Nag-gym na ulit ako. Kailan ka ba ulit libre para sabay na ulit tayo mag-gym gaya ng dati? Parang almost 2 years ago pa ata the last time na naging gym buddies tayo. Isama mo na rin si Tristan. Namiss ko na yung batang yun eh. Nako, Noy. Kayo na lang ni Albert para makapag-bonding kayong magninong. Inaanak ko rin naman si Tristan. Kumpare ko yung papa niya, remember? Wala namang problema kay Albert yun, di ba? Siyempre naman po, Ninong. Pabor nga po sa akin yun eh. OMG! Abigail! Chuchay! OMG! Ang saya ko! Oh my God, finally nagkita rin tayo. Sa chat na lang tayo palagi nagkakausap eh. I've missed you! Nako, sis! Namiss din kita! Parang last natin pagkikita, unexpected pa sa event ng company nyo. Oh yeah, and 4 years na ang nakakalipas. Grabe, ang ganda-ganda naman ni Chuchay. Kumusta ka na? Maliit na bagay dito. Ako lang po to. Okay naman po ako. Laki la Papa Bear na po ako tumutuloy. Oh, speaking of Papa Bear, Lot, nabanggit pala sa akin ni Albert na pupunta sila Ray. Ang tagal ko nang hindi nakikita yung kumpare kong yon. Parang kailan lang bulakbol kami nung college. Pero ngayon, mga responsableng ama at asawa na kami. Paano po pala kayo nagkakilala ni Mama? Naging classmate nyo rin po ba siya? Hindi. Nagkakilala kami sa trabaho na. Pareho kaming fresh graduate. Small world no? Sino mag-aakala na magiging magkaibigan ng mga anak namin? Nasa na nga ba sila? Chuchay, akala ko ba kina Ray ka na tumutuloy? Bakit hindi na lang kayo nagsabay? Ako po ang nag-ayos kay Tita Lot. And akala kasi talaga namin na mamaya. Nako, Nonoy. Malilate lang sila. Pero pwede naman tayong mauna ng kumain. Madami namang food. Hintayin na natin para sabay-sabay na tayong magkwentuhan at kumain. Sakto single si Abigail. Hala, Dad. Tita, nakakahiya po kay Albert. Anong nakakahiya? Pareho naman kayong single, di ba anak? Sorry po. Anong single? Si Albert? Ay, sandali. Tito Nonoy and Abigail ha. May kukunin lang po kami nila Mama sa kitchen. Dito po muna kayo. Ay, sige lang. Let me know if you need help. Chuchay, sunod ka. Chuchay, can you please text Tristan na pumunta na rito? Okay, ito na. Nasaan na nga ba yung phone ko? Ay, ito. Bestie. Pumunta na kayo rito nila Papa Bear. Maaga pala ang start ng celebration. Nandito rin pala si Abigail at Tito Nonoy. Ayan, nag-reply na si Tristan. Okay daw. What are you doing? Mama, can you explain kung ano pong nangyayari? What do you mean? Wala pa nga nangyayari. Hindi pa nga nag-start Hindi pa nga nagsisimula. What's the problem, anak? Mama naman alam mo naman po yung ibig ko sabihin. Bakit nandito na po agad sila Tito at Abigail? Di ba ang sabi niyo po manggagaling pa po sa work sa Abigail? Pero day off niya po ngayon. And you told me loud and clear na 2 PM po yung celebration natin. Ayaw lang po kitang mapaya kay Ninong, pero ano po yung sinasabi niyo na single po ako? Akala ko po ba malinaw na po sa atin na may boyfriend na po ako? Ikaw naman, anak. Gusto ko lang naman makakwentuhan sina Abigail ng mas matagal. Kaya ko lang naman nagawa yun Pagbigyan mo na ako. 'Di ba? Ang mas importante makapunta pa rin sila Tristan. Naku, si Mama talaga Mama, at the end of the day din naman malalaman pa rin nila na boyfriend ko po si Tristan. Pupunta rin naman po sila mamaya, so why bother na patagalin pa? Anak, pwede bang wag mo munang sabihin kila Nonoy at Abigail? Next time na lang.
Listen. Kung natatakot po kayo na pagtawanan o kung ano sabihin sa inyo ni Tito Nonoy, hindi po mangyayari yun. Sobrang bait po ni Tito and I'm confident na matutuwa pa nga siya eh. Anak, ako ba yung tinatanong mo kung I'm happy with this? Kung mahal mo talaga ako, di ba dapat sundin mo yung favor ko? Yun lang naman yung favor ko eh. Huwag mo munang sabihin. Pero bakit ang selfish mo? Mama, alam ko pong natatakot kayo pero sa buong buhay ko po ngayon lang po ako nagpaka-selfish. Kaya please po, huwag po nating sirain yung araw nyo. And please stop na rin po sa pag-link ulit sa amin ni Abigail kasi ang awkward na po eh. And please keep in mind po na Tristan is my present and also my future, ma. Albert, alis na muna ako. Ang awkward. No, Chuchay. You stay here and kontakin mo ulit si Tristan para sabay-sabay na tayong kumain. Happy birthday, Lot-Lot! Happy birthday, Lottie! Papa Bear, Lot, hindi Loti. Nagmana po talaga sa inyo si Chuchay. Happy birthday, tita. Sana po magustuhan yung gifts namin. Thanks. Tara, dito na tayo sa dining area. Ray, pare, Cynthia, Tristan, kumusta na kayo? Uy, Noy. Finally, nagkita rin tayo. Okay naman kami, Noy. Minsan, bisita ka sa karinderya namin, ha? Sure, namiss ko rin yung luto mong dinakdakan at ginataang langka. Magsabi ka lang, pagluluto kita. Ako naman ang bahala sa kanin. Aba, gusto ko yan. Ray, Cynthia, bisita rin kayo next time sa bahay, ha? Sissy! Kamusta? Namiss kita, Tristan. Sino mag-aakala na dito pa tayo magkikita-kita? Grabe na-miss din kita. Parang kailan lang nagpaplano tayo na mag-hangout ah. May jowa ka na no? Ganda-ganda mo, friend. Di pa. Kasing ganda ko na siya oh. Sabi sa'yo eh, pinagli sa akin si Abigail na pinagbubuntis pa siya ng mama niya. Naku sis, gutom lang yan. Kumain ka na marami. Tara na, kaya na tayo at lamig na ang food. May papunta pa po ba, ma? Wala na, anak. Lottie, bakit di mapinta itsura mo? May problema ba? Okay lang ako. Gutom lang ata to eh. Go ahead, indulge yourself. Ito, Mao, favorite mong pomodoro. Pomodoro pala tawag dito. Sa amin, spaghetti lang yung tawag dyan eh. Ikaw talaga, Chuchay. Kumain ka na lang dyan. Mama Bear, Papa Bear, Chuchay, Abigail and Tito, kain po kayo ng marami ha. Love, ikaw din. Ha? Love? Albert? Tinawag mong love si Tristan? Don't tell me. Love. Ako yung love ng anak ko. Siyempre, birthday ko eh. Eh, di mo ba alam, Noy? Wala namang dapat malaman si Nonoy, Reynaldo. Tito Nonoy, boyfriend ko po si... Sana talaga, Nonoy. Magbalikan ng mga anak natin, ano? Balikan? Naging kayo pala, be? Nakakahiya naman pong pag-usapan po natin dito yan. Well, matagal naman na yon, Chuch. We broke up kasi sobrang dami kong pangarap and I wanted to focus sa studies ko. Kailan naging kayo? It's all in the past. Moving forward, mag-8 years na po kami ni Tristan. Wait, so you mean mag-boyfriend kayo ni Tristan? No. Ay nako, hindi, Noy. Misunderstanding ito. Albert, di ba nag-usap na tayo? Stop talking nonsense. Nakakahiya sa ninong mo. Ano ka ba, Lot-Lot? Anong nakakahiya? Totoo ba? Totoo, Noy. Mag-8 years na sila ng anak ko. Wow, grabe ah. Ang tagal nyo na pala. I'm happy for the both of you, Albert and Tristan. Eh, bakit ngayon nyo lang sinabi? Nakakaya tuloy sa'yo, Tristan. Kasi kanina niloloko namin sila Abigail at Tristan. Naku, pasensya ka na ha. Kung alam ko lang. Pero nakakatampo ha. Hindi ako makapaniwala na as your ninong, ngayon ko lang nalaman. Si Tristan po kasi tito Natatakot po siya na mag-out po kami sa lahat ng mga tao kaya naman konti lang po kami nakakaalam. Oh my God! I'm really sorry sa mga sinabi ko kanina. But I'm the same. Sobrang happy ako para sa inyo. Lalo na sa'yo, Tristan. Kayo ni Chucha yung laging nagtatanggol at nag-aayos sa akin nung di pa ako marunong mag-ayos ng college.
Kaya knowing and seeing you so genuinely happy with your lives makes me so happy. Wow, 8 years? No! Bakit kayo masaya? Tingnan mo naman, we are all happy and bukod sa celebrating your birthday, let's celebrate na rin ang love nila Tristan and Albert. Hindi ako papayag. Bakit mo tinanggap ang ganitong sitwasyon, Abigail? Albert, mas bagay kayo ni Abigail kaysa kay Tristan. Nakakahiya kayo. Tita, Huwag mo akong matita-tita. Kung hindi ka nakilala ng anak ko, edi sana hindi magiging ganito ang buhay niya. Gumising ka, Tristan. Ayaw ng lipunan sa mga katulad mo. Marumi ka at salot sa lipunan. Anong karapatan mong pagsabihin ng ganyan ng anak namin? Lot, kumalma ka nga. Kung umasta ka naman parang magugunaw ang mundo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Kumising kayo sa katotohanan na hindi kayo magiging masaya. Uulit-ulitin ko pa ba, Tristan? Hindi kayo bagay ng anak ko. Ang anak ko, pangarap niyang magkaanak. Paano kayo magkakaanak, ha? Mag-aampon? Nahihibang ka na ba? Paano ka nakasisigurong magiging masaya kayo pagkatapos niyong mag-ampon, ha? Alam mo, sana hindi ka na lang nakilala ng anak ko. Sana! Natuluyan ka na lang! tama na po tita. Please, tama na po tita. Hoy, pag malditahan mo kami, okay lang. Pero pag salitaan ng hindi magagandang salita ang anak ko, hindi ako papayag. Tinis ng anak ko mga sinabi mo sa kanya nang wala si Albert. Pero enough na yung ganito. Kung ayaw mo sa anak ko... I'm sorry. Sisi! Tristan! Abigail, tumawag ka ng ambulansya. Tristan, kissing please! Love, Tristan. Noy, gamitin na natin yung sasakyan mo. Sinugod namin sa ospital si Tristan at napag-alaman namin na tumaas ang blood pressure niya. Bukod pa doon, nagbara at nagkulang daw ang dugong dumadaloy sa puso ni Tristan. Lumipas ang ilang araw, medyo naging stable na ulit ang blood pressure niya. Pero kahit ganon, napapadalas naman na sa paninikip ang dibdib niya. Malaki ang paniniwala kong darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Si Tristan pa ba? Malakas kaya yung best friend ko na yan. Kagaya ulit ng dati, we also exchange I love yous at nakapag-joke pa nga kami sa isa't isa. Kaya sobrang panatag ako na malalampasan to ni Tristan at matutuloy kami sa mga plano naming bakasyon. Ang kaso sa paglipas ng mga araw, na kahit anong pilit kong itanggi, kitang-kita talaga ang panghihina ulit ni Tristan. Alam kong lumalaban siya. Pero alam kong kinakaya na lang niya pero nahihirapan talaga siya. At almost 2 weeks after Tita Lotlot's birthday, at exactly 10 p.m., nakita ko ang ngiti ni Tristan. Ang huli niyang ngiti. Dahil tuluyan nang nawala sa mundo si Tristan. Simula noon, hindi na namin nakakausap si Albert. Dahil lagi na siyang tulala, o kung magsasalita man siya, puro sorry lang ang lumalabas sa bibig niya. At during the preparation nga sa lamay ni Tristan, pumunta sa bahay si Tita Lotlot para humingi ng tawad kila Mama Bear at Papa Bear. Gusto kong sabunutan si Tita Lotlot. Gusto ko siyang sigawan at sisihin sa lahat ng mga nangyari. Pero pinanghawakan ko ang pinag-usapan namin ni Tristan na kahit ano raw mangyari, wag daw kaming magtanim ng sama ng loob sa mga taong nanakit sa amin. Enough na raw na dala-dala niya ang lahat ng bigat at siya na raw magbabaon nun sa paroroonan niya. Basta ang gusto niyang iwan sa mundo ay ang mga magagandang alaala at pag-ibig niya. Pag-ibig niya sa akin, kay Papa Bear, kay Mama Bear, at syempre, para kay Albert. Love,
Hindi ko sukat nakakalain na hantong sa punto na mawawala ka sa akin. Hindi ko naisip na sa ganitong paraan. Albert, si Tita Lotlot, gusto ko raw makausap. Anak, Albert, patawad sa lahat ng mga nagawa ko. Alam mo naman kung bakit ko nasabi ang mga yun, di ba? Alam mo anak, na-miss kita. Kailan ka ba uuwi? Nangangayayat ka na, oh? Anak, I'm really sorry. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Sorry kung nasaktan kita. Mama, pagod na po ako. Pagod na po ako sa walang laman ng mga sorry niyo. Ang sakit-sakit kasi alam ko deep down sa puso ko na sobrang mahal ko kayo. Pero hindi ko po alam kung mapapatawad ko pa po kayo. At the same time, dumodoble yung sakit kasi hindi ko makakalimutan yung mga ginawa niyo behind my back. That made my one and only person suffer. Anak, I'll be better. Promise ni Mama. Alam ko naman na mahal mo ko at hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa akin. Di ba, anak? At saka, hindi ko naman kasalanan ang nangyari kay Tristan. Kasi di ba may sakit na siya sa puso matagal na. Wow, Ma. Hugas kamay agad, ha? Ay kung hindi dahil sa inyo, hindi naman naatakihin si Tristan eh. Anak, bakit mo ba ako laging sinisisi? Hindi ba after na nangyari sa bahay naging okay pa siya? Pero kung hindi mo ginawa yun, hindi mangyayari kay Tristan to. Bakit, Ma? Bakit grabe yung pagkamuhi mo sa relasyon namin? Bakit ayaw mo kay Tristan? Bakit ayaw mo maging masaya? Bakit mga gusto mo lang yung gusto mo masunod? Bakit ang unfair mo? When you cheated kay Papa, kahit gusto ko sumama sa kanya, ikaw pa rin yung pinili ko. Kasi mahal kita, Mama. Kasi alam ko na wala kang kakampi. At ako lang ang meron ka. Mama, nung mga panahon na baliwala lang ako sa'yo, si Tristan lang ang meron ako. Bakit mo pinagkait yung saya na deserve ko? Anak, kaya ko lang nagawa yun. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na husgahan ka rin ng mga tao. Gaya ng paghuhusga nila sa akin nung nagkamali ako. Natatakot ako na maranasan mo ang muhisa na naranasan ko. Pero sorry. Sorry anak kasi mali ako. Anak, I'm sorry. I'm sorry kasi isa ako sa mga taong nagkamali sa'yo. I'm sorry, Albert. I'm sorry, Tristan. Patawad sa inyo. Hindi ko naisip na yung kinakatakutan ko na mangyari sa'yo, ako pala ang magdadala nun sa'yo. Sa inyo ni Tristan. Anak. I'm sorry, anak. Lotlot, iwan na muna natin si Albert. Tara, Chuchay. Pero hindi pa nagpapahinga si Albert. Baka mapano ang anak ko. Dito lang ako, Mama. Hindi ko iiwan si Tristan. Pero Albert, wala na siya. Kaya nga po, wala na siya. Kaya habang pwede ko pa pong masilayan ang mukha niya, hindi ako pipikit. Pwede po ba hayaan niyo muna ako? Hayaan niyo muna po hundamin ang mga kwento naming dalawa. Sana hindi mo rin ito ipagkait sa akin. Please, Mama. Good morning, everyone. Ako po ang Mama Bear ni Tristan.
Today is the last day po na makakasama natin si Tristan. Before po natin ihatid sa huling hantungan ng mahal nating si Tristan, let's celebrate his life by sharing our thoughts, stories about Tristan. Papa Bear? Magandang araw po. Ako naman po ang Papa Bear ni Tristan. Bakit kayo umiiyak? Akala ko ba celebrating his life? Di ba dapat masaya tayo? Pero hindi ko rin kaya maging masaya kung yung dahilan ng kaligayahan ko. Wala na. Anak, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Sobra. Chay, ikaw naman. Good day, everyone! Ako nga po pala yung BFF ni Tristan. Sisi, alam mo ba, ang dami kong naiisip na joke pero di ko kayang mabigkas kasi wala namang sense kung wala ka naman sa tabi ko para tumawa at humalakak. Tristan, Bestie, Sisi, salamat. Kasi tinulungan mo akong buuin yung sarili ko at mas mahalin kung ano man ako. Sis, mali ka naman eh. Ang sabi mo kasi sa akin na kahit mawala ka, sing lang ang mundo. Pero para sa akin, iba na siya. Magkaiba yung mundong pinakilala mo sa akin sa mundo ngayon na wala ka. Tristan, ako nang bahala kay Mama Bear, Papa Bear at Albert. Huwag kang mag-alala dyan ha. I love you, sisi ko. Albert, bakit hindi ka nagsalita sa harap kanina? Hinahanap kita eh. Nasaan ka ba kanina? Mama Bear, hindi ko po kayang harapin si Tristan. Ang dami ko po sa kanyang kasalanan. Parang hindi po ako karapat-dapat na magsalita sa harap na para bang wala akong ginawang mali. Sana mas naging conscious at sensitive ako sa feelings niya. E di sana mas naprotektahan ko pa po siya at sana nandito pa siya. Bakit? Sinabi ba sa'yo ni Tristan na kasalanan mong lahat ng to? Albert, baka sa kakasisi mo sa sarili mo sa bagay na wala ka namang alam at kasalanan, makaligtaan mo ang kwento niyong dalawa. Imbis na magsilbing hope at love ang kwento niyong dalawa, mas naging simbolo pa siya ng mga shortcomings mo. Anak, don't be hard on yourself. Hindi magiging masaya ang anak naming si Tristan kung nagkakaganyan ka. Given na nagdadalamhati tayo at sineselebrate ang buhay niya ngayon, pero hindi to panahon para magsisihan o sisihin ang mga sarili natin. Ayokong mauwi sa wala ang sufferings na dinanas ng anak ko. Attention everyone, I apologize. I know tapos na po tayo mag-eulogy but please allow me to share my story about my love, my Tristan. As you all know, Tristan and I have been in a relationship for almost 8 years na. Noong una we were hiding it, not because we weren't proud, but because ayaw namin na nakawin ang peaceful relationship namin ng ibang tao, lalo na ng mga taong hindi tanggap ang mga katulad namin. It was hard to earn people's respect and kindness. Yun lang ang hinihingi namin pero di maibigay sa amin. Tristan, ikaw ang puso ko. Ang kwento nating dalawa naman ang kaluluwa ko.
Pag-ibig mo naman ang lakas at pag-asa ko. Wala ka man dito sa mundo na puno ng puot at panghuhusga. Nasa puso naman kita. I don't wanna say goodbye, Tristan. Kasi walang bukas sa pagmamahalan natin kahit langit pa ang pagitan. Kung hindi man tayo ngayon, sana sa susunod na pagkakataon na mabubuhay muli tayo, ikaw pa rin at ako. At kahit sa planeta pa yan, basta yung tanggap tayo at makakabuo tayo ng malayang mundo. At ito na nga ang storya na nagpabago sa mga buhay namin ngayon. Lumipas ang 2 taon simula nang yumao si Tristan, ay nawala na rin si Albert. Isa siya sa mga libo-libong biktima ng COVID-19. Nalaman ko na lang sa papa ni Albert na wala na siya. Completely na-cut off kasi ang lahat ng friends ni Albert. At buti na lang ay nakatanggap kami ng balita from Tito Migs. Nakakalungkot lang kasi hindi rin namin nadalaw si Albert gawa rin ng pandemya. Last year, 2022, nag-message sa akin si Papa Albert at sinabing nakausap na niya sila Mama Bear at Papa Bear. Ang pagmamahalan ng kanilang mga anak na kasama ang palad, maagang natuldukan.